Hi guys, mag-share tayo ng bagong video to dito sa battery, lead acid battery to. Ngayon bubuhayin ko to guys. Ang i-share ko about dito. Ito sa solar solar setup ko na matagal na to. Nagamit ko to sa incubator guys pag may emergency. Tapos paminsan-minsan na din, nakakabawas din ng yan guys, ito yung ating solar cell battery. Ayan ang ko sa inyo. Ito, lead acid. Nung pinagkaiba ng sabi nung iba, nung nagtataka sila, yung mga wala pang alam kung alin daw mas matibay sa ganitong battery. Bakit? Kung matibay ang kasi ang sa nila, familiar sila sa lead acid battery kasi ito yung ginagamit sa mga sasakyan kagaya ng motor. Bakit daw alam nila kasi matibay ito? Kasi mapapansin nyo meron tong yung pinaka drain niya pag maapaw. Ayun, siya, nalabas siya doon, may pinaka drain. Ayun ang maganda sa kanya. Ito namang itong gel type battery na to, makikita nyo wala siya. Bakit? Anong pinagkaiba niyo sa dalawa? Kasi itong sa yan, sa charger ang niyan, natulo. Pag kina-charge mo to, kailangan kasi ang lead acid battery, yung charge niya, yung dire-diretsong wari mga 14 volts na dire-diretso, yun ang mas maganda sa kanya. Kasi yung niya, kahit nag-overcharge, ang pinaka-overcharge niya, hanggang yun, nagdidrain lang yung kanyang tubig. Ayun naman ang hindi maganda dito sa solar gel battery. Kasi ito, wala tong drain. Kaya pag na-overcharge to, may posibilidad na sumabog to kasi wala tong charge. Kaya naman hindi maganda sa solar setup ang ganitong battery, itong lead acid. Kasi sa solar charge controller na kasi ito bulk charge yan. Sa una siya ng pinakamataas na kaya ng solar panel mo, yung amperahe. Pag naabot na niyo, magbabawas na siya ng magbabawas hanggang sa na siya float. May tinatawag siyang pult. Ito naman dire-diretso itong ganitong ito matibay to kasi ang niya, kung dire-diretso yung mga dire-diretso yung charge nyo. Ito naman dapat siya, yung hindi pwede to sa mga charger ng lead acid battery kasi sasabog to. Kasi ang pinaka nito, pag naabot na niya yung maximum, ito hindi pwedeng ganun. Kailangan may siya, floating. Yan, makikita nyo dito yan. Sa cycle use, may standby use siya yan. Pag yan, nasobran sa charge yan, sasabog yan. Ito naman, magbabawas lang. Yan ang maganda dito sa lead acid battery, yung pwede mo siyang, pagkakaunti na yung tubig niya, pwede mo siyang dagdagan. Ito wala. Pero sa lifespan tatagal to kung dito sa mga solar setup. Kasi pang solar talaga tong mga ganitong battery, gel type. Yan guys. Kung na gets niyo ang sinasabi, pinagkaiba ng dalawang battery ito. Ayun ay depende sa charger nyo. Kasi ang charger ang dyan. Kasi yung ganitong mga battery ay kailangan dire-diretso yung pag-charge niya. Hindi yung biglang titigil. Yung nag-floating. Gusto niya yung dire-diretso. Maaari nga yung may mag-overflow siya dito. Mas gusto pa niya yun. Kaysa dun sa ganung haba na tagal nagbabas. Ayun guys. Kung gusto nyo ang video sa please watch and subscribe to my channel, JB Farm Tech.